proteksyon laban sa particular na uri ng virus na nagdulot ng infeksyon. Gayunpaman, ang susunod na infeksyon ng iba pang klase ng enteroviruses ay maaaring magresulta sa panibagong uri ng HFMD. Pwede pong maulit. Walang partikular na gamot o bakuna laban sa HFMD. Ang mga pasyente ay dapat lamang uminom ng maraming tubig at magpahinga ng sapat. Sila ay maaaring uminom ng gamot upang mabawasan ng lagnat at sakit sa mga singaw. Ang mga batang mag-aaral na may sakit ay dapat manatili sa loob ng bahay 1 hanggang 2 linggo at iwasan muna ang pumasok sa paaralan o sa mga pagtitipon hanggang ang lahat ng pamamaltos ay matuyo na upang maiwasan ng pagkalat ng sakit. Ang mga magulang naman ay dapat subaybayan ang kondisyon ng kanilang mga anak at agad na humingi ng tulong o payo sa mga doktor kung hindi pa humuhupa ang mataas na lagnat o pagbaba ng pagkaalisto o paghina ng kanyang kabuuang kondisyon. Ito ay ang HFMD. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng 1143 DZMR Your Missions Radio. Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 DZMR, Your Missions Radio. Ang estasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, nagdiriwang ng matatag at tapat na pamamahayag. Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado! Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po'y nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning at tayo po'y sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Miyembro po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na itong weekend na ito, kayo po ay safe sa inyong mga kinalalagyan. May mga ilang mga bagay na dapat po tayong paghandaan. Ang ilan po ay parang medyo uulanin. Alamin na lang po ang lagay ng panahon sa inyong mga rehiyon para hindi po kayo ma-frustrate and at the same time hindi po kayo maapektuhan ng posibleng sama ng panahon. And then doon naman po sa mga taga Metro Manila, meron daw hong ilang mga pagtitipon, makimbalita lamang po at para yung inyong mga lakad at ang inyong mga sitwasyon ay hindi po malagay sa bingit ng alanganin. Yan po ang ating loving and friendly reminder para po sa inyo ngayong Sabado ng umaga. Well, ang ating hong lesson for this particular month, kagaya po na ating sinimulan last weekend, ay may kinalaman sa paano ba makakagarantiya kung yung aking ginagawa ay katanggap-tanggap sa Panginoon. So, ang ating hong pagtalakay ay may kinalaman doon sa pag-aaral ng etika. Yan po yung pagtingin kung ano yung tama versus kung ano yung mali. Ang katanggap-tanggap sa Diyos versus yung taliwas, no? At ayon nga ho sa mga pag-aaral patungkol ho sa kung ano yung mga kinalulugdan ng Panginoon, ng mga galawan ng tao, tatlong mahalagang elemento ang dapat i-consider. Yung first ay motibo. So last weekend, atin hong tinalakay ang motibo. Ang motibo po, ito yung nasa isip mo o kaya nasa iyong puso. So ito ay internal workings na siyang nagbubunsod sa iyo para gawin mo ang anumang iyong aksyon. Whether maliit yung iyong aksyon o malaki ang iyong aksyon, yan po ay binubunsod ng mga motibo. Yan. Pwede ang motibo daw po natin ay towards truth. Pwede rin ang motibo is towards distortion, pero papakatandaan. Pagka ang atin hong motibo ay mali at masama, magkakaroon po ito ng paggalaw o paggawa na mali at masama din. Kung ito naman po ay mainam, malakamang sa hindi, na ito po ay magdulot para ang isang tao ay kumilos din. Ayon po sa marangal at ayon din po sa maayos. Kaya kailangan po natin talagang bigyan ng hustong pagsipat at sabi nga pagpapahalaga ang atin hong mga pangkaloobang galawan. Kala kasi minsan ng tao, ang nasusukat lang ay yung external o yung tinatawag nating mga
actions natin. Pero hindi pala, no? Sa motives pa lang, pinaunawa na ng Panginoong Diyos ay Kanya na po itong ini-evaluate. So, yan po ay reminder sa atin. Pero, ang ating pag-aaral ngayon ay related naman dun sa second topic in relation to our actions, no? So, very important din yan. Kailangan po natin na makita na ang ating aksyon ay binibigyan din ng Panginoon ng panuntunan at binibigyan din ng Panginoon ng pamantayan. Kung dati, ang ating pinag-uusapan, your motives matter. Ngayon naman, everything you do matters. Everything. Forever. No? Minsan, iniisip natin, ba't ganun? Yung gagawin ko, kinakailangan magkaroon ng implikasyon pang walang hanggan. Totoo naman. Diba? Pag ikaw ay tumugon sa kalooban ng Diyos, kinilala mo siya bilang Diyos sa tagapagligtas, habang panahong pakinabang yan, may kaligtasan ka at pakikipisan sa Kanya, pagka ikaw naman ay tumanggi, no, sa Kanyang ibinibigay na kaligtasan, tinalikuran mo ang tagapagligtas, ay siyempre may walang hanggan ka rin. Kaya nga lang, ayon sa tema ng Biblia, ay sa dako ng kaparusahan, at yun ay malungkot. No? So, pinapakita na ang ating mga galawan, ating mga desisyon, meron siyang ibinubungang resulta. No? So, kailangan natin yung tutukan. Well, sa description na atin hong nilalakaran, ito hong mga salitang ito ay importante. Ito po, babasahin ko sa inyo. Motive, means, and consequences are key aspects of understanding actions, particularly in law and moral philosophy. No? So, talagang yung tatlong elemento na yan. Yung motibo mo, yung pamamaraan, paano mo ginagawa ang isang bagay, at yung konsekwensya at yung intended na outcome o resulta ng iyong mga pagtugon, mahahalaga daw po yan, lalong-lalo sa usaping moral. No? Motive is the reason or inner urge driving an action. The means are the tools or methods used to carry out the action. And consequences are the results or outcomes of the action. Now, understanding these three components helps us to explain why an action was taken, how it was carried out, and what impact it had. No? So, yan ay pagpapaunawa na talagang may tinatawag na ripple effect. Ano ho ba yun? Sabi nga natin, kung ito ay simpleng sasalarawan lang, may batisan, no? O katubigan, tahimik siya, kalmante. Naglaglag ka ng bato, magkakaroon ng alon-alon. Yun ang ripple. At kung meron daw tayong aksyon gagawin, magkakaroon ho yan ng lasting effect. Magkakaroon ng impact sa buhay ng iba, malayuan ng naabot eh. At hindi lang nagkakaroon ng impact sa buhay ng iba, minsan ito'y umaabot pang matagalan ng henerasyon, no? O kaya ay ilang mga panahon sa kalagayan ng buhay din ng mga taong maapektuhan. So, pakatatandaan, ang ating mga ginagawa ay talagang kinakailangan natin pag-isipang mabuti dahil may responsibilidad tayo sa pwedeng kahinatnan na atin hong mga didesisyonan at na atin hong mga ikikilos. Yun po ay napaka-important. Kaya po sa usaping ito ay atin hong patuloy na bibigyan po ng emphasis, no? Yung atin hong pananagutan sa Panginoon. Minsan ang sabi sa akin nung nag-observe siguro siya ng banal na kasulatan, Pastor, parang mina-micromanage tayo ng Panginoon. Kung kayo po ay aware sa management styles, may macro-management. Yung maliliit na detalye, hindi na ho yung binibigyan ng pansin, pang malawakan at malakihan na lang. On the other hand, yung micromanagement ay talagang tinututukan hanggang yung maliliit na detalye para ito po ay magarantihan na nasa kaayusan o kaya nasa kalidad. Sa isang banda, totoo, no? May micromanage tayo ng Panginoon. Kasi sinasabi nga niya, yung isip at puso mo ay kanyang binabantayan at ini-impluensyahan kanya. Yung isip natin, kailangan ma-impluensyahan ng katotohanan. Kasi nga, yung isip natin, pwede hong tumatakbo yan na merong sariling kategorya ng tama. Pero ang gusto ng Panginoon, maintindihan natin na ang tama, ayon sa kanyang judgment, ay yung bagay na related sa kanya. So tayo, kung meron tayong gagawing taliwas sa mga prinsipyo at panuntunan ng Diyos, mali yun. Ang magiging tama ay yun hong umuugma, no, sa kanya hong mga panuntunan. Pangalawa, kailangan i-check ang puso. No? Kasi kahit minsan masaya ka sa iyong damdamin, mali naman pala, yung iyong ikinatutuwa, yung iyong kinasisiya ay hindi naman pala ayos. So problema ho yun. No? Kinakailangan
yung iyong damdamin, saloobin, takbo ng iyong puso ay nakalagay din sa kaayusan. So, very important yan. And syempre, pag ikaw ay merong ginagawa, kailangan din meron kang sense of accountability, meron kang responsibilidad. Hindi pwede na iisipin mo lang yung kapakanan mo. Iisipin mo rin yung kapakanan ng iba. Na kapag ginawa ko ba itong aking pagkilos na ito, ano naman ang magiging resulta para sa nakararami, para sa takbo ng buhay ng ibang tao. Totoo naman, pwede tayo maging selfish. Wala na akong pakialam sa kanila kung ano gusto kong mangyayari. Tama yun. Kaya lang, be fair, di ba? Kung ayaw mong maapektuhan ng galaw at judgment ng iba na mali, ayaw rin maapektuhan ng iba ng galaw at judgment mo na mali. So, kung gusto ho natin magkaroon nga ng sense of responsibility and accountability, we would like to fix our act. Ayusin natin. At yun nga, kailangan may pananagutan tayo sa Diyos, no? And then pangatlo, yun bang iyong resultang ninanais ay para ba talaga sa pag-uplift, pagpapainam o betterment ng kondisyon? Kasi minsan, basta gusto ko lang gawin. At tapos pagka nagkaroon ng kapalpakan, meron pang blame game. Siya na may kasalanan dyan ako. Yun yung pinakamasakit sa lahat. Gawa ka ng galawan na naka-epekto sa iba ng mali, tapos sa huli, sisisihin pa sila. Ang kinakailangan po ay magkaroon tayo at least ng projection. Di ba? Kaya nga tayo ho ay nagkakaroon ng assessment sa ating mga pagkilos. Kasi hanggat maaari, we would like to maximize yung magandang results, no? And minimize yung damage. At yun nga ho, kailangan siya. Now, merong mga kasabihan, minsan ang wording ay ganito, a means to an end. May expression daw. A means to an end is used to describe something that is done for the main purpose of accomplishing a goal. No? So, ibig sabihin, kapag ikaw daw ay may ginagawa at nagkaroon ng resulta, minsan iniisip ng tao kung maganda yung resulta, kung paano man naman ginawa yung pamamaraan, okay na daw yun. Ang tingin ninyo. Siyempre hindi. Hindi ba kahit na maganda yung resulta, naabot mo yung goal, na fill up yung iyong need, yung motive mo ay na-satisfy. Kaya lang, mali yung ginawa mo, mali pa rin. Ano ho? So sa pagtingin natin sa duktungan ng motives and means, kinakailangan ho nating maintindihan na sa panuntunan at panukatan ng Panginoon sa kanyang salita, mamaya babasahin natin ang mga talata, ito ay nagpapahiwatig na kinakailangan lahat yon ay naka-align sa kanyang mga panuntunan o katwiran. So it's very important. So tingnan po natin ang isang passage na nagbibigay ho sa atin ng unawa kung anong nire-require ng Panginoon patungkol po sa ating mga actions. Ang babasahin po natin from Colossians, ang chapter ay 3, ang verse ay 25. Ito po ang sinabi dito ni Apostle Paul. Whatever you do, do your work heartily, as for the Lord, rather than for men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. It is the Lord Christ whom you serve. For he who does wrong will receive the consequences of the wrong which he has done, and that without partiality. So, very fair ang Panginoon. Pero ito nga, kung may gagawin ka daw, gawin mo ng buong puso. Para na sa Panginoon, hindi na para sa tao. Bakit nga? Pag ginagawa mo para sa Panginoon at ginagawa mo ito ayon sa panuntunang tama ng Panginoon, naiaayos Pero pag ginawa mo para sa tao, pwedeng yan maging, ikaw, tao ka rin makasarili. Pwede naman, pagpapabalat bunga. Bakit gusto mo lang ng praises ng tao without being genuine and sincere? Pwede rin. On the other hand, pwede naman by coercion, peer pressure. Pinipwersa ka lang nilang gawin ng isang bagay, so gagawin mo siya para pagbigyan yung mga taong nananakot sa'yo o pwedeng manakit sa'yo. No? Pero ang sabi dito, gawin mo ang lahat para sa Panginoon. At ang Panginoon naman ang gagawad sa'yo ng gantimpala. At pinakamainam siya na ang iyong pagtuunan ng iyong paglilingkod. And then, sinigundahan niya yan. Ang sabi niya, kapag may ginawa kang mali, itatanggapin mo yung konsekwensya niyan. Dahil yung iyong ginawa ay meron ding nakalaang, sabi nga natin parusa galing sa Diyos. No? At wala namang partiality ang Panginoon. Kung sino ka man, ang pamantayang mali ay iyong ginanap, ay may parusa sa iyan. Pero ginawa mo yung tama,
ay bibigyan ka naman niya ng kung tawagin natin ng reward. No? So very important yan. Minsan, napapaisip tayo, and I think ngayon very relevant ito. No? Bakit nga ba ang corruption ay nagpapatuloy at nasa buhay ng tao? Well, we know very well na ang daming mga bansa na ngayon ang merong mga unrest. No? Indonesia ay meron, Nepal ay meron, ang France ay meron na din. Kagagaling lang ho namin doon mga 2 weeks ago, meron ngang mga sinasabing nagbabadyang posibleng maging unrest. No? Pasalamat po kami na hindi namin inabutan. Pero dito sa ating bansa, meron na din. No? Nasa sentro ng lahat ng yon, yung 4 na bansa ang aking binanggit, including yung sa atin, corruption. Sabi ni Georges Bernanos, no? The first sign of corruption in a society that is still alive is that the end justifies the means. So kapag ka nagkatwiran daw mga tao sa lipunan, lalong-lalo na yung mga gumagawa ng kamalian, na yung resulta para sa kanila ang nagpapatunay na okay lang yung pamamaraang ginamit nila, yan daw. Walang moral guidance, walang moral, sabi nga natin, principles, hindi malinaw ang foundation ng tama at mali. Basta kung ano yung naging bunga, kung yun yung kanilang tinatarget, justified na. Kung ano yung pamamaraang ginawa, mali ho yun. No? Kasi marami kang pwedeng gawing mali, pagpalabasin mo na lang na ang resulta ay umaayon dun sa hinahanap mo. Diba? Hindi okay yun. No? Kasi kung mali yung iyong galawan, magresulta man ito ng maganda para doon sa iyong inaasam, marami kang sisirain, marami kang madedihado, marami kang masasaktan, at maraming baluktot. Di ba? So yun nga ang sabi ni Georges Bernanos, the first sign of corruption in a society that is still alive is that the end justifies the means. No? So paunawa sa atin yan. Now, ito daw ang dapat nating pakatandaan. People see our actions. Totoo naman. Pagka aking tinitingnan ng ibang tao at tinitingnan ako ng ibang tao, tinitingnan lang yan yung action ko eh. Kaya nga pwede tayong mandaya. We can be fake. Pwede tayong magpabalat bunga, no? Pagmukayin natin ang sarili nating ayos. Di ba? Last weekend, doon sa motives, nakita natin, pati ang Panginoon, sinuwata, no? Kanyang na-rebuke ang mga Pharisees. Bakit daw? Pinagmumukhang tama yung sarili sa harap ng tao, pero alam ng Panginoon yung puso nyo, sabi niya. Ayan. So, very important yon, no? Binabasa ng Panginoon at kanya ring hinuhusgahan ang ating mga motibo. Ngayon, ito. People see our actions. Yes, hanggang doon lang nakikita nila. But God sees the motives behind our actions. Pero ang Diyos ay higit. Nakikita niya ang motibo sa likod ng ating mga aksyon. Tingnan niyo to. Matthew chapter 9, verses 10 to 13. Ito po, napakalinaw, no? Nung sitwasyon at nung mga binigkas ng Panginoong Hesus dito. Ang sabi dito, while Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. When the Pharisees saw this, they asked his disciples, why does your teacher eat with tax collectors and sinners? On hearing this, Jesus said, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. But go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice, for I have not come to call the righteous, but sinners. No? So tingnan po natin ang ilang mga bagay na pwede nating makuha ho dito. Yung una, sino ba si Matthew? No? Well, may dalawa at least na tax collectors na ang mga pangalan ay prominent. Bakit ho? Sila bagamat nanggaling sa isang uri ng profesyon. Pinamumuhian sila ng kanilang mga kababayan, and at the same time noted na ng lipunan na merong corruption. Yung pagiging tax collectors nila, si Matthew and si Zacchaeus. Si Matthew ay nag-imbita ng mga taong kumain sa kanyang bahay kasama ni Jesus. Yung mga kasamahan niya, sabi nga, yung kanyang grupo ng mga tax collectors ay pumunta at ilan pang mga katawagin nga ng lipunan ay mga makakasalanan. Pero you have to understand, itong mga taong pupuntang ito is because Jesus is there. Malamang sa hindi. Itong mga taong ito, they already have the desire
to siguro check din yung kanilang mga sarili. Listen to the teachings of Jesus and be taught, no? Kung ano yung tama. At doon from there, na mabibigyan sila ng opportunity to respond to the challenges that will be given by Jesus Himself. Kaya lang yung mga Pariseo nakita, no? Alam niyo naman sila. Madalas kanilang sinusundan si Jesus at kanilang pinupuna yung kanyang ginagawa. Ang tanong, ba't daw ba kumakain si Jesus kasama ng mga tax collector at ng mga makasalanan? Sabi ni Jesus, hindi naman yung mga walang sakit ang nangangailangan ng doktor. Ang nangangailangan ng doktor ay yung mga may sakit. So in that situation, ang point ng Panginoong Jesus marahil, kaya ako nandito dahil to seek and save the lost. Ito yung mga nawawala na gustong, di ba, kumilala sa Panginoon. And ito siya, no? Tinuturuan niya sila. At ito ng mga Pariseo, tingin nila wala silang diferensya. Yun nga problema. Pag tingin mo wala kang diferensya, di wala ayusin. Kung walang diferensya, wala kang nakitang kasalanan, di ka magsisisi. No? In a way, the Lord was actually confronting them with an analogy. No? So, kaya nga sabi ng Panginoon dito, I desire mercy, not sacrifice. For I have not come to call the righteous but the sinners. Ang point niya, itong mga makasalanan na tinatawag palapit sa poder ng Panginoon. Alam niyo, isa sa mga magagandang naging epekto ng ministry ng Panginoon sa mga taong gustong magbagong buhay. Diba, si Matthew, naging follower ni Jesus, di ba? Si Zacchaeus, ganun din eh. Nung siya naman ang nag-imbita sa Panginoon sa kanyang bahay, pumunta rin si Jesus na kumain din doon. At doon ay nagkaroon ng commitment si Zacchaeus, di ba? Sabi niya, here and now, I will give half of my belongings or my riches to the poor. Alam niyo, yung kanyang enrichment ay galing sa maling gawa. So actions that were motivated by bad motives led to his enrichment. Yumaman siya sa pamamagitan ng paggawa ng maling bagay. Pero nung nahipok na siya ng salita ng Panginoon, he was repentant. And he would like to commit to an action that will change what he has done. Bakit? Madali yung magsabing ako'y nagbabagong buhay na pero wala kang iniiwanan. Kagaya pa rin ng dati. Pero yung pagnanais lang nandun. Di ba? Gusto nating sabihin magsisisi tayo pero wala tayong gagawin in order to act differently. Si Zacchaeus is different at ito rin yung nagpapakita sa atin ng pinakamainam na picture of true repentance. How is true repentance manifested? Well, nung si Zacchaeus took from people yung perang hindi nararapat, it enriched his life. Ngayon na nakita niya yung katotohanan, he would like to act in such a way as to correct his life by doing the right action. Yun ho yung pinapakitang larawan. Kaya sabi niya, kalahati ng aking ari-arian ibibigay ko na sa mahihirap. At yung kalahati pa, ayan na, hindi pa tapos. Kung meron akong dinaya, babayaran ko siya ng apat, di ba? 4 times the amount nung kanyang ipinandaya. So kung ako ay dinaya niya ng 50 pesos, he will pay me 200 pesos. Said yung kanyang kayamanan. I think ang iniisip ni Zacchaeus was plain and simple. Nakuha ko naman lahat yan sa mali. Ngayon gusto kong gumawa ng tama at ilagay na sa lugar at sa ayos ang aking sarili. No? So, yun, napakahalaga. So, actions matter. No? So, napakahalaga nating makita po na ating mga pagkilos ay napakalaki ng maitutulong sa direksyon, pagpapatuloy at kalagayan ng ating mga buhay. Ano pa po matututunan natin about actions? Bukas po, araw ng linggo, ay atin hong bubuuin itong lesson at tatapusin po natin yan at makikita po natin na talagang napakahalaga. Pangasiwaan natin, hindi lang ang ating iniisip at damdamin, pangasiwaan din natin yung ating ginagawa dahil nagkakaroon po ito ng pangmatagalang epekto at meron pang sasabihin ng Panginoon in relation to that. Konektado. Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado. Siyang nagpasimula hanggang matapos, siya rin ang magpapala. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines, 76 na taong nagbabahagi ng mensahe ni Kristo para sa mundo.
Konektado. Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado. At ang atin hong pagtalakay nitong month ng September, kagaya ho na ating sinimulan last weekend, ito ay may kinalaman sa atin hong pagsagot sa tanong, pwede bang magarantihan na ang aking mga ginagawa ay magiging kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa Diyos? Ayon nga ho sa pagsipat sa banal na kasulatan ng mga manunuri ng Biblia, ang sagot po ay yes. No? Basta kinakailangan 3 kategorya ang atin hong bibigyan ng pahalaga. Ano-ano ho yun? Yung una, yung motibo. So last weekend, atin hong diniscuss, your motive matters. No? Kasi pag pinag-uusapan po yung motibo ng atin hong mga paggalaw, ito po yung paggana ng ating isip, ng ating mga damdamin para tugunan at sabi nga harapin ng isang bagay. So pagka ikaw ay gumagawa ng desisyon, kumikilos ka, ikaw ay nakikitungo, usually merong motibo yan. No? At ang Panginoon, sinusuri ho ang ating isip at ang ating puso. At yun po, kinakailangan i-align din natin sa kalooban ng Panginoon. So it's very important. Ang pangalawa, kinakailangan din daw hong tugunan natin yung tamang aksyon. May mga ginagawa tayo na pwedeng magresulta sa sasabihin nga nating mabuti o kaya ay hindi mabuti. Pero hindi lang ho yung resulta ang ating pagtutuunan ng pansin. Paano natin ginawa? Paano natin tinugunan ng mga bagay-bagay? Yun po ay importante. Ang sabi nga ho natin, ang motive is the reason or inner urge driving an action. The means are the tools or method used to carry out the action. And the consequences are the results or outcomes of the action. Understanding these 3 components helps us to explain why an action was taken, how it was carried out, and what impact it had. No? So, napaka-importante yung ginagawa po natin patungo doon sa resulta na dapat natin hong tinatarget na magiging katanggap-tanggap din sa Diyos at pakinabang sa iba ay atin din hong i-align dun sa kung tawagin natin paano kataang pangmoralidad ng Panginoon. Ano yung tama sa Kanya at iniiwasan natin kung ano yung mali. Madalas daw, pag pinag-uusapan yung means, meron yung kaakibat na parang phrase, a means to an end. Ang sabi, the expression is used to describe something that is done for the main purpose of accomplishing a goal. So, may ginagawa ka para matugunan ng isang partikular na resulta o isang partikular na kaganapan. Ang tanong, pagka naabot mo ba yung resulta at naganap ba yung inaasahan mo, tinatanggap na ba agad na yung iyong pamamaraan ay okay? Para sa iba, yes, whatever means possible. Kaya lang, dapat nating tatandaan kung ang panukatan ay yun sa kalooban ng Diyos, hindi pwede. Halimbawa, gusto mong ikaw ay yumaman. Ang sasabihin mo by hook or by crook, mararating ko yan. Kung sa tamang pamamaraan naganap yung iyong pag-asenso sa buhay, bakit hindi? Pero kung by crook, ibig sabihin gumawa ka ng mga galawang kriminal, nanlamang ka sa iba, nandaya ka, yumaman ka nga. Kaya lang, hindi ho yan yung katanggap-tanggap na panuntunan at pamamaraan. So it's very important na hindi lang po yung end o yung resulta ang atin hong pinag-uusapan. Tinitingnan din ho natin paano ka nakarating doon. At yun hong duktungan ng 3, motibo, yung iyong pamamaraan o yung iyong aksyon at yung pinaka-resulta, kinakailangan nakaugma sa kalooban ng Panginoon. Yung proof na atin hong ginamit kahapon is found in Colossians chapter 3 verse 25. Ano ho makikita nating paunawang binigay ng Panginoon through Apostle Paul? Ito po ang sabi, whatever you do, do your work heartily, as for the Lord, rather than for men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. It is the Lord Christ whom you serve. For he who does wrong will receive the consequences of the wrong which he has done, and that without partiality. Kung ano man daw ating gawin natin ng buong puso, ang para sa Panginoon kaysa sa tao. Nalalaman daw natin kung sa Panginoon natin gagawin ng mga bagay-bagay, ay makakatanggap tayo ng gantimpala. Yan ang ating magiging parang mana. At ang sabi ko dito, ang Panginoon ang dapat nating paglingkuran. So siguro kung sisimplihan natin yung usapin, ito yung tanong kung meron ho tayong ginagawa.
ito bang ginagawa ko, ito bang gagawin ko ay magiging kalugod-lugod sa Diyos. No? Ang malungkot ngayon, no? Pagka kayo nanonood ng mga balita o kaya kayo ay nakakakita ng mga expose, no? Ang usapin ay pera-pera na lang. Ayan. So, hindi na iniisip yung ano yung tama at mali sa kalooban ng Diyos. Dahil minsan ang sinasabi, dapat magkahiwalay yung ibang bagay sa kalooban ng Diyos. Ito na nga ang nangyayari. Pag magkahiwalay ang panuntunan ng Panginoon at ang galawan ng tao, ito yung nangyayari. Ito yung tinatawag nating dichotomy. Na hindi ho nagagabayan ng tamang moralidad at ng tamang panuntunan, yun hong takbo ng tao. Ay minsan nga gawain ng Panginoon nababahiran pa ng maling motibo at nababahiran pa ng maling galawan, kaya pati yun ay damay. Ano ho? Ito yan. Kung pagsasamahin at dapat namang magkasama sa alituntunin ng Diyos, kung may gagawin tayo, ang pangunahin nating kinakailangan talagang isaalang-alang, ito ba yung katanggap-tanggap sa Diyos? Ito ba yung tamang pamamaraan na gusto ng Panginoon? Kalugod-lugod ba ito sa Kanya? Yan po yun eh. At pagka yun po ang ating tinugunan, mapapabuti tayo at may iwasan natin yung paggawa ng mali. Dahil ang sabi nga ho dito, kung sino man lang ang gagawa ng kamalian, meron ho siyang aanihing kaparusahan bilang konsekwensya ng kanyang ginawang mali. Walang pagtatangi ang Diyos. No? So, yan po ay napakahalaga. Kahapon po, binasa din natin yung quote galing kay Georges Bernanos. Anong sabi niya? The first sign of corruption in a society that is still alive is that the end justifies the means. No? Ang isang patunay daw na mayroong katiwalian sa isang lipunang buhay pa o nagpapatuloy pa. Yung pag sinasabi daw na kung ano man ang naging pamamaraan ay katanggap-tanggap basta naabot yung resulta o yung kinahihinat na ginugusto. Yun na nga. Hindi. Kung paano tunan ng Diyos ang pag-uusapan, hindi. Di ba? Kapag halimbawa, mararating mo ang isang goal, makakamit mo ang isang outcome, pero ang gagamitin mong kapamaraanan ay kriminalidad, immoralidad, o kaya kabaloktutan, syempre, may dinihado ka dun eh. May nilamangan ka, may ginawa kang mga kamalian na dapat panugutan mo. Pero kung ginawa mo ng maayos at nakarating doon sa outcome na inaasam, hindi walang dapat na ikahiya at walang dapat na ipagtago at walang dapat na ipangatwiran pa. Bakit? Maayos eh, di ba? Kaya lang naman nagkakaroon ng bulilyaso kasi nga ho, may mali somewhere. And then nagkaroon ng outcome na sa huli, kagaya ng ating nababanggit naman, no? Wala namang naitatago sa Panginoon. Lahat ng bagay ay naihahayag. At yun na nga, pagka itong mga bagay na ito naglabaasan, nagkaungkatan, tingnan po natin yung nagiging epekto. No? Nagkakaroon ng tinatawag nating pamimerwisyo sa lipunan, sakit ng kalooban sa tao, kapahamakan ng mga individual at ng mga tao sa lipunan. Kawawa eh. Ano ho? Kaya yun nga ang sinasabi ni Georges Bernanos. Hanggat merong ganun ng pananaw na kahit na anong pamamaraan, basta narating yung inaasam na kahihinatnan, meron hong korupsyon dyan. Ano ho? Kinakailangan ilagay sa lugar. Tandaan po natin, ang tao ang nakikita lang yung ating aksyon. No? Kaya pwedeng andayain eh. Yun nga ho, ang binabanggit sa atin, no? Pagkapanahon ng kampanya, lahat mababait. Lahat mukhang matino. Lahat nagsasabi yung iba may sala. Pag hindi ho tayo nagiging mapanuri, we get what we deserve. Ibinoboto natin o naiboboto natin yung mga taong hindi dapat nasa panunungkulan at ang napakalungkot, aanihin po natin. Yun hong pinakaresulta ng atin hong pagpili, lalo na kung mali. No? Kaya minsan nga ang ating salita, nabudol kami. Ayan, di ba? Para kang napaoong nililigawan sa dulo ay niloko lang pala ng iyong manunuyo. Ayun, ano ho. At ayun na nga, bakit? Nikita mo lang kasi yung aksyon. Parang habang siya ay nangangampanya, lahat ng maganda, mabuti, yun lang pinapakita. Pero yun hong kanyang gagawin after. Ayun po ang medyo nalulungkot tayo dahil yung aksyon na ikita rin natin pero taliwas na doon sa naunang sinabi. Bakit? Yung dati sasabihin sa'yo, gagawin ko yan. Sa huli, hindi niya ginawa. No? Itatama natin yung mali. Ang masaklap, baka nandun din sa kamalian baka mas malala pa. May mga pagkakataon, ang kanyang sinasabi
pumunta ka lang sa opisina ko nung nakaupo na, imbitahan ka sa opisina o kaya ikaw gusto mo makipagkita, walang panahon sa iyo at ayaw kang kausapin, hindi ka kilala. Ayan, nag-iiba yung aksyon. Kaya nga, tayo mga tao, ang taas ng ating frustration level, Kasi para tayong nadadaya. Yung isang kausap ko nga, sabi niya, pinakamaganda daw yung panahon ng kampanya sa panahon ng tagulan. Yung eleksyon, panahon daw ng tagulan. Para kitang-kita natin yung pagbaha at yung mga epekto ng pag-ulan at makapag-isip-isip daw tayo mabuti sino ba yung ating mga iboboto. May nakausap nga ako na baka ito daw flood control project ay tip of the iceberg lang. Baka meron pang ilan. At ang nabanggit nga sa akin, ang dapat pa din daw na suriin at sipatin yung mga proyektong hindi na nabibigyan ng pagkakataon pang i-check. Ano daw po yan? Mga kalsada daw na papunta sa mga bulubundukin o kaya sa mga lugar na hindi napapasok basta-basta ng tao dahil meron pong mga, kung tawagin natin mga rebellion o may mga rebelde o kaya may mga peligro. So, magpoproyekto para doon sa lugar na yon. Yung mga tao doon, wala namang kamuang-buang na may proyekto pala. Hindi daw mache-check yun, Bakit? Sino pupunta doon? Baka ikaw daw ay mapeligro doon. Either ikaw ay makuha ng mga taong laban sa gobyerno doon o kung ano pa man. Kaya ang ending, walang checkan. Walang sa pagsusuri. Basta ang sinasabi daw sa dokumento, tapos na. Hindi kaya pwede na ngayon ibahin na natin. Bakit? Kung itong flood control ay napapapanagot dahil yung tao nakikita. Paano yung hindi natin alam? Yung walang magsusumbong, yung pala siguro sa dinami-dami na ng proyekto na wala talagang ginawa dahil wala namang sisipat, wala namang pupunta para mag-check, lahat takot. Pero tapos yung proyekto pero wala namang naghahanap dahil wala namang nakakaalam na may gagawin pala doon. Ayan, so pag-isipan niyo po yan. Yan po nabanggit lang din sa akin ng isang tao na nakakaintindi ng mga bagay na ito. Pero nakaka-frustrate, Bakit? At one point, you see a person whose actions elicit trust. Pero yung susunod, yung kanyang action after na makuha na niya yung iyong tiwala, ay nandoon na yung tinatawag natin mga pagkilos na taliwas sa naunang binanggit. Kaya nga, napakahalaga. If people see our actions, God sees the motives behind our actions. Ang Panginoon na nakakaalam. Kaya may babala nga siya May pagsusuri at meron din siyang paghatol ayon sa mga motibo ng ating pagkilos. Ang Matthew chapter 9, 10-13 ay napakaganda mga talata. While Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. When the Pharisees saw this, they asked his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" On hearing this, Jesus said, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. But go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice, for I have not come to call the righteous, but sinners." Ang Panginoong Jesus ay kini-question ng mga Pariseo, being mga religious leaders and religious personalities sa kanilang lipunan. Pinipipitaganan sila. On the other hand, mapamula sila, At meron ding nababanggit palagi na mukhang meron silang self-righteousness. Na sa tingin nila, sila lang mabuti, sila lang ang tama. At yung ginagawa ng Panginoon na pakikisalamuha sa mga makasalanan, tulad ng maniningil ng buhay si Matthew at si Zacchaeus, nabanggit natin kahapon, are two tax collectors, na ang tawag nga sa kanila ay sinners. Na sa sinaunang panahon, talagang nakikita ang corruption was already existent, At si Matthew ay naging disciple ni Jesus, left behind yung kanyang hindi magandang naging uri ng buhay in the past. Si Zacchaeus ay ganun din. Ano ang makikita natin sa ginawa ni Zacchaeus? Nung nagturo ang Panginoon sa bahay niya, makatapos siyang imbitahan. Ang kanyang binanggit ay napakatindi. Anong sabi niya? Ngayon din, Panginoon, kalahati ng aking yaman, ibibigay ko sa mahihirap. At kung may dinaya ako, babalik ko ng 4 na beses yung halaga. Ubus yung kayamanan niya. Bakit? In the case ni Zacchaeus, ito ang pwede siguro nating makita.
sa pamamagitan ng maling goal, yung gusto niya yumaman lang, by any means possible, gumawa siya ng mga hindi tamang aksyon. Napagyaman naman sarili niya. At nung nakikinig siya sa Panginoon, he was very much repentant. Ngayon, kailangan niyang gumawa ng aksyon para itama ang kanyang sarili. Ang repentance kasi is more than just lip service. Madaling gawin yun eh. Bakit? Lord, sorry. Talagang damandam ako sa puso ko. Talagang kinamumuhian ko yung ginawa ko. Okay, kung totoo yan, tama mo na ngayon. By doing the act or committing to an action that leads to the right thing to do. Di ba? Ginawa mo yung mali. Napagyaman mo sarili mo. Ngayon, gawin mo yung tama para balikta rin yung ginawa mong mali. Yun. Hindi lahat willing doon sa commitment na yun. Everybody is willing to say sorry, not everybody is truly repentant. At hindi lahat ay willing to correct yung kanilang mga maling ginawa. Ay nakakalungkot, no? So, yun po ay pagpapatunay na ang ating mga buhay ay hinahanapan ng Panginoon ng tamang aksyon. Kung nagkamali ka, hihingi kang tawad. Walang problema, nagpapatawad ang Panginoon. Ngayon, itama mo na. Yan yung mahirap na part. So si Zacchaeus, no, he showed a model ng pagtatama. Babalik niya sa mahihirap yung kanyang kalahati ng kanyang yaman. At kung may dinaya siya, babayaran niyang lahat. 4 na beses. No? In a sense, with interest. Ubus yung yaman. Yun ang pinakapunot dulo ng problema kasi niya. Yun yung kanyang naging, sabi nga natin, goal, no? Na bunga ng kasakiman, napagtagumpayan niya. Pero ngayon gusto niyang ilagay sa lugar sa pagsunod niya sa Panginoon. Now, our every act matters, no? So, lahat na ating gagawin talagang binibigyan ng importansya, pahalaga. At ito nga, narinig niyo na ba yung chaos theory? Si Edward Norton Lawrence, no? Isang mathematician. Siya yung nagturo niyang chaos theory, otherwise known as the butterfly effect. Ito yung simpleng ginamit niya, of course ito, medyo more on parang exaggeration. Yun daw pagaspas ng paru-paro dito sa Pilipinas, pwede maging buhawi doon sa Africa. Yun yung exaggeration. Ang gusto lang niyang ipaabot ay isang katotohanan na anumang gagawin mong bagay, maliit man ngayon, ay pwede magkaroon ho ng epekto sa darating na mga panahon na malaki ang epekto. So kung maganda gagawin mo ngayon, di malaki epekto, maayos siguro bukas. Pero pag hindi maganda ginawa mo ngayon, di bukas, malaking problema ang kanyang dadalhin. Parang ganyan, no? In a simplified form. Maraming angles and versions yung chaos theory niyan or butterfly effect. Pero doon na lang tayo mag-work sa interpretation na yun. Pero totoo naman, di ba? Tingnan niyo itong problema ng corruption. Yung problema po ng, di ba, pangungupit sa kaban ng bayan. Ito po yung problema. Bata pa ako eh. Nung ako po elementarya doon sa current events, ako kung may umabot pa sa inyo no, ng mga balita no, nasa 100,000. Laki-laki na yun nun eh. Maabot ng milyon. Ngayon eh, daan-daang bilyon na pinag-uusapan. Hanggang trilyon na. Sabi ko, kailan ba matatapos? Pero, di ba? Totoo naman. May nagtanim ng binhi ng kabalintunaan na hanggang ngayon ay tutuloy. At may nakapagturo ng ganong klase ng kapamaraanan na hanggang ngayon ay tinutuloy. At yung epekto, palaki ng palaki. At may kita po natin, pasira ng pasira ang lipunan. At pabagsak ng pabagsak ang kalagayan ng buhay. Now, remember, ang mga bagay na ito can lead to a lot of problems, di ba? Irita tao, nagagalit ang tao. At ayun na nga, nagkakaroon tuloy ng mga saloobin na hindi nagiging maganda. So, dapat gawin mo yung mainam. No? Kaya nga sa banal na kasulatan, very important ang action. Ito, yung action daw for 2 reasons. Yung first one is progress and change. Action is the catalyst for change. No? Kung ikaw ay kikilos, sasabihin mo, gusto kong magbago, gusto kong maiayos ang lahat ng ito. Hindi gumawa ka nung ikaayos nito. Kasi kahit anong banggit natin, kung wala naman tayong gagawin pa rin natin yung kagaya ng dati, kagaya pa rin ng dati resulta. Pagbabaguhin natin, di ibang galawan, ibang direksyon,
ibang metodo, ibang sistema. And then the outcome will be different. Ang sabi din ito, without taking steps toward the goal, nothing evolves, no? Kahit magkaroon tayo ng magandang pangarap na yun namang Pilipinas ay pinangarapan na ng madaming ilagay sa ayos at itama. Yun nga, tanong, ba't walang nangyari? Hindi ho tayo nag-evolve into betterment. Kasi nga, yung action, baka yung action is contrary to betterment. Dapat yung action is towards betterment, di ba? Kung walang action, pasulong. At walang action, pagbabago at pag-aayos, wala talagang mararating. Ito, ganito pa rin. Ang masaklap, kagaya ng dati, mas malala pa kaysa dati. Wala isipan po yan. Ang pangatlo, action transforms ideas and plans into reality. Di ba? Lahat naman may magandang bukadura. Lahat aayusin, lahat itatama, lahat gagawa ng paraan. Pero kung walang gagalaw, edi wala rin. Lahat ng yung bukang bibig. Yun nga sinasabi. If you want progress and change, action is important. Yung second, learning and growing. No? Engaging in action allows individuals to learn from their experiences. Kung may tama kang ginawa, tuloy mo yung action doon. Di gaganda. Kung may mali kang ginagawa, di tigilan mo yun para hindi na magtuloy. Baguhin mo yung trajectory o yung kombinasyon ng iyong ikinikilos para maitama. Kasi nga kung wala akong pagtatama, walang growth and walang learning. Tandaan natin, Galatians 6:7, napakalinaw po nung binanggit ni Apostol Pablo sa kalooban ng Panginoon. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. Huwag daw tayong palinlangan, so say hindi na lilinlang, no? Kung ano man ang itatanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. So, yun ay mainam na pagbababala. Sana lang ay talagang tumimo sa isip at kalooban at sa pagkilos ng tao para yung kanyang takbo ay maging maayos. No? So, minsan napapaisip tayo, bakit nagkakaganon? Ito, no? And this will be our conclusion for this weekend. No? Ang sabi dito, if you want to know someone's mind, listen to their words. If you want to know their heart, watch their actions. Kung gusto mo daw malaman kung ano nilalaman ng isip ng isang tao, pakinggan mo yung mga sinasabi. Pagka gusto mong malaman kung ano nasa puso niya, panoorin mo kung ano ang kanyang ikinikilos. No? At yan nga kung bakit napakahalaga ng tamang aksyon sa buhay ng tao. So next weekend, pag-aaralan naman natin in relation to results or consequences. Yun ba'y may kategorya din sa kalooban ng Panginoon. So, abangan po ang susunod na kabanata. Paalala po ng ating programa, sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid. Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado! Inaanyayahan namin kayong makinig muli kay Pastor Jay Banzuelo sa Konektado, alas 11 ng umaga sa darating na Sabado. Unang tugon.